mapapag-usapan yung cancer. Pag sinabi kong may cancer ako, yung kausap ko, napapansin ko, nag-iiba yung itsura, nag-iiba yung... Maraming salamat po sa support niyo sa ICAN. New day, new vlog! I'm on my way to Barangay Bel Air kasi merong breast cancer forum ang iCancer Foundation, and isa talaga sa mga advocacy ko rin ay tumulong being a cancer survivor para dun sa mga screening ng breast cancer. So today, meron kaming last hooray ng Breast Cancer Awareness Month, at ito ay every year naming ginagawa dito sa Barangay Bel Air. Samahan niyo ako, guys. We are now in Barangay Bel Air. So, taon-taon pumupunta ako dito. Tumutulong ako sa iCancer Foundation para sa Breast Cancer Forum, and napakaswerte ng mga nakatira dito kasi ang mga ini-invite ng mga boss nila dito ay yung mga kasambahay nila. So, karamihan ang uma-attend mga kasambahay talaga, mga kasama sa bahay, mga yaya, ganyan. So, swerte sila dahil may ganyan silang mga amo. This is the Barangay Hall of Bel Air. Thank you. So this is the Barangay Hall. Si Cynthia ba yun? Hello, madam. Forum is about to start. Start now. So, about to start now. I'm in a breast forum in Barangay Bel Air. To be led by His honor. Let us bow our heads and feel the presence of our Lord. Okay, good morning everyone. Ayan, patingin nga ako ng mga smiles ninyo na maganda. Ayan. Okay, welcome in cooperation with Barangay Bel Air. I would like to welcome you all to today's Oktober Check Yourself Breast Cancer Forum and Screening. Ako po ay si Patricia Lim, isang breast cancer survivor mula sa iCancer, at ako ang inyong host sa araw na ito. Kung ano yung mga hakbang na ito sa forum. At pagkatapos po ng forum, ay inaanyayahan po namin kayo na manatili upang mag-avail ng libreng breast screening o tapaan. Okay?
Nagpapasalamat ang I Can Serve sa Barangay Bel Air sa inisyatibo ng Kagawas Cynthia Cervantes at sa tulong ni Barangay Captain Miss Nenen Chaupo at mga tagapangasiwa dito sa Bel Air sa pag-partner sa amin upang mabuo itong forum and breast clinic. So ngayon naman, our team lead for Oktober Bel Air edition, we have Miss Bella Lauriola and Miss Cara Magsano Kalipala, the founder of I Can Serve. She's a 28 years cancer survivor. Good morning, everyone. Just a slight correction. So, Barangay Captain Cynthia Cervantes po ang ating queen ngayon. So, yeah. That's that. Our founder is here. Si Miss Cara na I Can Serve. Miss Ella, ano ba yung sabihin natin? Way na 20, 30, and 40. Yeah. Munting paalala lang po para sa atin. Para madali po natin matandaan 20, 30, 40. Miss Cara. Pag age 20 ka, kada buwan, magsasariling salat ka ng suso. So may video kami mamaya para turuan kayo paano mag-check ng mga suso nyo. Every month, mga 1 week pagkatapos ng regla. Kasi pag may regla, maraming bukol, medyo masakit. So 1 week pagkatapos po. So huwag kayo matakot, lahat tayo maraming bukol. Ang hinaharap natin, yung wala dati doon. So kailangan familiar lang kayo sa breast nyo. So pagdating sa age 30, sana tuloy-tuloy po ng breast self-exam or sariling salat sa suso. Pero ano rin, pagpapatingin kayo sa doktor or sa kahit dito, sa clinic dito, para kapain kayo every year. Pagdating ng 40, 40 years old, tuloy-tuloy pa ho yung monthly breast self-exam, yung taunang pagpapatingin sa doktor, at saka magpa-mammogram kayo. So yung mammogram ngayon libre na. Magre-register lang kayo sa yakap ng PhilHealth. Patulong kayo sa barangay kung paano mag-register. Hana nakaka-assist kayo for yakap registration? Oo, sige. Kasi lahat pwede mag-online, pero kung hindi kayo masyadong high-tech, pa-assist lang kayo. Pero with yung bagong yakap, lahat tayo may libreng mammogram. So, huwag kayong matakot. Pag maagang-maagapan, mas madali talagang gamutin. Marami kami dito may breast cancer survivors. Katulad ko, katulad ni Pat. Mga nasa likod tayo may mga breast cancer survivors. Ayan o. Masasamang na mo, mahaba ang tayo. So anyway, I just introduced myself again. I'm Cara Ipala. Ito yung 10th year anniversary namin ng pakikipag-sanig puwersa sa Barangay Bel Air. So nagpapasalamat kami sa Bel Air. Hindi ito posible kung walang tulong ng Bel Air. Nandiyan si Hannah. Inumpisan pa namin ito with Tita Nene. Pero ngayon, si Cynthia Cervantes ang barangay chair ngayon. At siya yung isang breast cancer survivor 2 times. Kaya pwede talagang mabuhay. Hindi problema yan. What else pa? We also would like to thank the Philippine Society of Breast Surgeons. Partner na namin. Nandiyan si Dr. Alana, si Jem. May darating pang ibang doktor mamaya. So, mga ganito talagang kailangan maraming partnerships, no? So, huwag kayo matakot po, magandang opportunity to na ginagawa ng Bel Air para sa inyo, okay? Lahat kayo. So dapat every year nandito tayo, magkikita-kita tayo. Tama? Mapapag-usapan yung cancer. Pag sinabi kong may cancer ako, yung kausap ko, napapansin ko, nag-iiba yung itsura, nag-iiba. Si Dr. Svetlana Piñon Barreto ay isang kilalang general at cancer surgeon, specialist head ng NKTI Breast Center. Aktibo rin siya bilang miyembro ng training committee ng NKTI at co-chair ng Philippine Law Plan Barreto. Good morning po sa inyo. Alam ko medyo apprehensive po ba sa inyo. Medyo may konting kabahan. Sino kinakabahan? Wala. Tatami na lang. Very good. So, yun ito. So, ito yung mga basic o yung mga simpleng kaalaman na dapat kada babae alam tungkol sa suso at sa breast cancer. Para lang may ideya kayo kung bakit very active kami. Ito po yung statistics natin. No? Ayon sa census ng 2022, dun sa 112 million 2022, almost 200,000 ang may cancer. Hindi lang breast, ang may cancer.
nadadadiagnose. Sa mga babae, of course, siya yung number 1 cancer. So natin, pwede po siyang magsimula doon sa parte ng suso kung saan ginagawa ang gatas kapag nag-breastfeed tayo, o di kaya doon sa dano yan bago lumabas yung gatas sa nipple natin. Okay? So, kahit alin doon sa mga parte na yun, pwedeng tubuan ng cancer. Nangyayari sa babae. No? So, yun lang. So, ano yung mga nabanggit ko kanina, yung mga paraan ng paggagamot ng breast cancer? So, operasyon, yun po yung surgery, radiation, no? Yun po yung para ka lalagyan ng beams, para tututukan ng beams para patayin yung cancer cells, hormone therapy, chemotherapy po sa ugat, targeted therapy at immunotherapy. Yan yung mga dito na pinadadaan po sa ugat. Pag-usapan natin, bakit ba nagkaka-breast cancer? Yun naman yung laging tanong sa amin ng mga pasyente, Dok, bakit po tayo nagkaka-breast cancer? Meron ba akong ginawang mali? Meron ba akong immune mali? Diba? Sa totoo po, wala pang direkta silang nakita na rason for breast cancer. Meaning, walang isang bagay na ginawa mo o na-expose ka na automatic pag doon meron ka magkaka-breast cancer ka. Walang ganyan po. Ang na-identify lang nila ay risk. Risk o panganib. Ang ibig sabihin mo ng panganib, pag meron ka nitong isang bagay na to, o ginagawa mo itong isang bagay na to, tumataas yung Kakatapos lang ng forum and breast screening. Thank you for all the participants and the volunteer doctors and health workers. Special thanks to Barangay Captain Cynthia Cervantes and to our team leader dito sa Bel Air, si Bel Lariola, and of course to Miss Cara Magsanok, founder of I Can Serve, and to all the beautiful I Can Serve volunteers. Maraming salamat and see you all! I'm with Atin and Julius. Hi! Hi to the subscribers of Meldy's channel, Meldy Baldovino Vlog. Yes. Ang ganda ng content niya because it's about surviving cancer, being a fighter of cancer and surviving it. So let's fight the big C. So ayan subscribe kayo sa channel ni Meldy. Meldy! Support tayo kay Meldy. Support tayo sa dami ng mga sakit na cancer ngayon. We all need this. We need more information, and through Meldy and her guests, marami tayong matutulungan. Good luck sa'yo Good luck, Meldy. Thank you very much. It's a pleasure meeting you, and always have faith, hope, and love. And subscribe din kayo sa channel namin, guys. Julius Babo Unplugged and Christine Babo's channel.